Again, it's truly a blessing na makasama kayo rito mga kapatid. At yun nga, kagabi, usually dumarating kami, Sabado pa lang ng gabi, napakalamig pala rito. No? Ngayon ko lang na-realize, mga 400 meters above sea level. So, again, it's a pleasure for Sister Heidi and myself na makasama kayo once in a while by the blessing of the Lord. At alam niyo, ang pag-aaralan natin ay hahanguin natin sa sulat ni Juan, sa Ebanghelyo ni Juan, the Gospel of John, chapter 15, itong ating pag-aaralan, na kung saan dito sa bahaging ito ay ang Panginoong Hesus ay nagpapaalam sa kanyang mga alagad. Alam niyo naman ang context nito, chapter 12, chapter 13, hinugasan ng paa ng mga apostol, aalis na siya. Chapter 14, sinabi ng Panginoon, huwag kayong mabahala, I go to prepare a place for you, darating ako, kukunin ko kayo, I'll send the helper, the comforter, the Holy Spirit, I am the way, the truth, and the life. And finally, sa chapter 15, dito nabanggit yung I am the vine. Ako yung puno, kayo mga sanga. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be granted to you. Ang ating pag-aaralan dito ay verses 13 to 15 lamang, mga kapatid. At kung meron kayong mga Biblia sa inyong harapan, ay basahin natin sa verse 12 natin simulan hanggang verse 15. Ang sabi dito ng Panginoon sa pagpapatuloy ng tinatawag na upper room discourse o pangangaral sa kwarto sa itaas, ito ang aking utos, verse 12, na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinapaalam ko sa inyo. At ngayon, tayo muna yung manalangin, hilingin natin ng biyaya ng ating Panginoon. Our gracious Heavenly Father, salamat, sinugo ninyo ang aming Panginoong Jesus. Truly is the bread of life. At dalangin namin, maalala namin nawa sa umagang ito na kami ay itinuturing niyang mga kaibigan. At nawa ito magbigay ng comfort sa amin, anuman ang mga maalalahanin sa mundong ito. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hindi ko alam kung sino rito ang buhay na nung mangyayari yung tinatawag na Vietnam War. Parang maraming bata rito, baka hindi nila alam ito. No? Kami nila, Brother Dennis, alam na namin yan. No? So, ito yung giyera na of course nangyari sa Vietnam. At alam nyo, dito sa hidwaan na ito, ay yung mga American soldiers, yung mga iba, batang-bata pa, pinadala sa Vietnam, lumaban sa mga Vietcong o mga communist rebels noong panahon na yon. At ang isa sa mga sundalo na napalaban doon ay isang black person from America na ang pangalan ay si Earl. Si Earl ay isang koronel actually sa US Army at siya'y napalaban sa napakatindi, napakadugo ng digmaan na ito. At isang kanyang naging malapit na kaibigan ay isang Vietnamese na sundalo rin na walang iba kundi si Vuong Phon. Again, if I pronounce that name properly, Vuong Phon, isa rin koronel sa South Vietnam. South Vietnam kasi noon versus North Vietnam. Isang koronel, naging kaibigan niya. At sa mga laban na kanilang sinalihan, ay nailigtas ni Vuong Phon ang buhay ni Earl. Nailigtas niya. At kinilala ito ni Colonel Earl na napakalaki ng utang na loob niya dito sa Vietnamese colonel na ito. Kaya nung maghihiwalay na sila, kasi patapos na ang giyera noon, actually natalo yung South Vietnam, nanalo yung North, nung lumikas na yung Amerika, paalis na sila, iniwan ni Earl ang isang pangako kay Vuong Phon. Sabi niya, pag ako ay nagkaanak ng lalaki, ang pangalan mo ang ipapangalan ko sa kanya. Grabe, no? Pag nagkaanak ako ng lalaki, yung pangalan mo ang ipapangalan ko sa kanya. Amerikano ito.
Eh, ang pangalan ng Vietnamese, Vuong Phon. Okay ba yun? Well, actually, yung Vuong Phon, ang translation sa English ay tigre, tiger. Kaya si Colonel Earl Woods, pinangalanan ng anak niyang Tiger Woods. Yung iba sa inyo siguro makikilala siya na isa sa pinakamagaling na naging golfer sa buong mundo, napakaraming kampyonatong napalanulan, at ang kanyang pangalan ay nanggaling sa isang matapat na kaibigan ng kanyang tatay. At alam niyo, sa mundo na ito, sa gitna ng maraming pagsubok, hindi man gera, pero pagminsan parang may mga pagsubok tayo, parang may gera sa ating loob ng ating puso. Eh di ba ang sarap na magkaroon ng kaibigan? No? Kasi pag may kaibigan ka, naihihinga mo yung iyong mga problema. Pag minsan yung maihinga mo lang, tuwa-tuwa ka na. No? So ang sarap na meron tayong mga kaibigan. Pero pag minsan ay talagang may kalungkutan at naghahanap tayo ng kaibigan. No? Pag minsan hindi sapat kahit yung ating mga tao na kaibigan. Kaya napakaganda ng ating pag-aaralan ngayon na sinabi ng Panginoong Hesus, tinuturing ko kayo mga kaibigan. No, mga kaibigan, ang turing ko sa inyo. At yan ang turing niya sa atin. So ang mensahe na gusto nating hanguin dito sa mga talatang ito, since Jesus is our friend, yan ang sabi niya, you are my friends. Kung kaibigan natin si Jesus, Christians should live their lives confident of victory. Mamuhay tayo bilang mga mananampalataya. Alalahanin natin na tiyak ang tagumpay natin. Kasi ang kaibigan natin ay si Jesus mismo. Now, bakit natin ito nasabi sa ating talatang pinag-aaralan? Ano yung makikita natin dito tungkol sa kay Jesus bilang isang kaibigan? Alam nyo, dalawang bagay ang pwede nating makita rito. Una sa lahat, Jesus is our unlikely friend. Unlikely, hindi mo aasahan na magiging kaibigan natin. And not only that, Jesus is our self-sacrificing friend. Isang kaibigan na handang magsakripisyo. So una sa lahat, pansinin niyo, how it is so unlikely na maging kaibigan tayo ni Jesus. Verse 14. Unahin natin yung verse 14. You are my friends. No, sino ba yung kausap niya? Of course, mga alagad dito. Yung 12 o 11 na kanyang mga alagad. Pero, noong namang panahon na yon, yung mga alagad na ito, kasi ang tingin natin sa kanila ngayon, ay, mga super Christian yan. Si Peter ba naman, si John, si James. Noong panahon na yon, hindi pa sila ganun ka super apostle. Diba? Noong panahon na yon, at sino ba ito? One of them will deny him. No, in fact, yung isa, tinraidor na nga siya. Buti, wala na dito. Pero si Peter will deny him 3 times. No, yung kanyang mga ibang alagad ay hindi alam kung saan ang daan patungo sa Ama. Sinabi na nga niya, I am the way, the truth, and the life. No, hindi pa sila nagdududa pa. Pakita mo ang Ama sa amin. Hindi ba sabi ng Panginoon, kung nakita niyo ako, nakita niyo na ang Ama. Ito yung mga nagdududa. Ito yung mga apostol na kulang sa pananampalataya. Kaya sabi nga ng Panginoon, at least once, where is your faith? No? Ito yung mga apostol na makasalanan tulad din natin. Makasalanan kagaya natin. Para rin silang mga tayo. Kung ano yung ating kawalan ng pananampalataya, mga pagdududa, mga agam-agam. Ganoon din dito, mga tao rin itong kagaya natin. Makasalanan, mga rebelde sa Diyos. Actually, nung una, bago sila naging mananampalataya. Pero sila yung tinutukoy ni Jesus dito. You are my Jesus. Kita niyo yung doon? Great contrast. Yung pinagtabi niyo yung you, the apostles, with all their weaknesses, with all their doubts and unbeliefs, and yung complaining, yung kanilang mga pagrereklamo. You are my friends. Sino yung my? Jesus, the second person of the Trinity. Ang Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos na walang kasalanan. Ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. You are my friends? Di ba napaka-unlikely nun? No, siguro para yung isang pulubi. Siguro pag minsan dyan sa bayan, may nakikita kayo, talagang gusgusin, namamalimos. Isipin nyo kung dumating bigla yung presidente natin. Naglakad doon sa kaling yan, dyan sa may McDo, dyan sa Tayaba, sa may palengke. Tapos biglang sinabi doon sa pulubi, ikaw ang aking kaibigan.
Di ba medyo masisyak yung mga tao? Baka nga hindi maniniwala. Baka sasabihin ng iba, di, palabas lang yan. Kunwari lang yan. Pero ito ay totoo. You are my friends. So in the light of the character of the people around Jesus, di ba kamangha-mangha na tinawag niyang kaibigan ng mga taong ito? You are my friends. Verse 15, hindi lang yun. No longer, sabi niya, do I call you servants? Grabe, Ang Diyos ang nagsasalita, the second person. Hindi ko natatawaging alipin kayo, for the servant does not know what his master is doing, but I have called you friends. Tinatawag ko kayo paulit-ulit. Napansin nyo? You are my friends. I have called you friends. Para baka hindi nila magets Baka hindi nila, they cannot wrap their minds around these words na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Tinawag silang kaibigan. At alam niyo yung ebidensya niya, sabi ng Panginoong Jesus, kasi sineshare ko sa inyo yung aking natutunan sa Ama. Di ba ganun naman kaibigan? May sharing. May sharing. Sineshare mo yung mga laman ng iyong puso. At yung mga servants, hindi sila ganun nagsishare. Halimbawa, kunwari, meron kayong, meron kayong sa office, halimbawa, o sa bahay, meron kayong driver. At yung driver, yung may mga, meron kayong biyahe pala, kayong mag-asawa, o pamilya, siguro, malis kayo umaga, baka meron kayong kasambahay, kahit mga kasambahay natin, pag minsan, kalimitan, sinasabi natin, papunta kami doon. Pero may oras na hindi mo kailangan sabihin. Pwede kang basta sumakay, aalis kami, bahala ka na rito, ha? Pero wala siyang karapatang magtanong na, saan po kayo pupunta? Pwede naman. Kung talagang malapit kayo sa kanila. Pero pwedeng hindi nyo sagutin. At pwedeng hindi nyo sabihin. Pero sa magkaibigan, pag sinabi mo, sige, aalis na kami, ha? Natural sa magkaibigan na magtanong, saan ka papunta? Hindi tayo ma-offend. Di ba? Hindi tayo ma-offend. Kaibigan ko yan You have the right to know. Dahil magkaibigan tayo. So, parang ganito yung sinasabi ng Panginoon dito. Yung privilege of friendship, in a sense, parang confident, Parang pwede mong masabihan, pwede mong ma-share yung mga bagay. At yan ang ginagawa ng Panginoong Jesus sa atin. Ipinapahayag nila ang Ama at ang kalooban ng Ama. Again, what a blessing. Ito para sa kanila. At of course, para sa atin din. Now, paano natin malalaman na talagang kasali tayo rito ngayon? Siyempre, tayo ngayon, nabubuhay na ngayon. Wala naman tayo doon. Nung pinagsabihan niya, yung ba'y sa apostol lang? O tayo rin ba? Well, verse 14, sabi ni Jesus, you are my friends if, kita niyo yun, parang conditional Now, hindi ito, ang daan ng kaligtasan ay gawin mo ito. Kundi, dito mo malalaman kung tunay kang ligtas. At ikaw ay kaibigan ni Jesus. If you do what I command you. If you do, paano mo malalaman? Kasi baka nagtatanong yung iba, totoo ba? Kaibigan ba talaga ako ni Jesus? Pero kung ginagawa mo ang inutos ko sa'yo, again, not salvation by works, but it is the evidence. At dito yung assurance na ikaw ngay isang anak at kaibigan ni Jesus at anak ng Diyos kung ginagawa mo ang kanyang inutos. So ito yung human responsibility, ang trust dito, yung ating tungkulin bilang kanyang mga kaibigan. Pagkat sa Bible, hindi lahat kaibigan ni Jesus Naniniwala ba kayo doon? Hindi lahat kaibigan niya. Philippians 3 verse 18. Believe Paul, not me. Ano ang sabi ni Pablo? For many, sabi niya sa mga taga-Philippians, for many, marami, hindi lang isa, of whom I have often told you, and now tell you, even with tears, many walk as enemies. Enemies of the cross of Christ. Their end is destruction. Their God is their belly, and they glory in their shame with mind set on earthly things. May mga tao daw na mga isip ay nakalagak sa mundong ito. Mga tao na ang Diyos ay atiyan nila, yung pleasures nila,
yung mga nakakapagpasarap sa kanila, yun ang mga idols nila. Ay ano ang tawag ni Pablo sa mga tao na ito? The enemies of the cross of Christ. So hindi lahat ng tao kaibigan ni Jesus. May mga kaaway. And if he is not your friend, ngayong umagang ito, baka lang may kinakausap ako ngayon na hindi ka tiyak kung ikaw ay kaibigan ni Jesus. Sana man narinig nyo yung sabi ni Pablo, their end is destruction. May pagwawasak, may paghuhusga, merong pagsusulit, may judgment day. At ang mga kaaway ng krus ni Kristo ay wawasakin. Sana huwag kayong mag-atubili. Sana lumapit kayo ngayon kay Jesus. Magsisi sa inyong mga kasalanan. Ialay ang buhay nyo. Talikuran ang mundo na ito. Huwag Diyos-Diyosin ang ating tiyan at mga pleasures of this world. But rather, sana isuko natin ang buhay natin. Let's bow down before the Lord Jesus Christ. At sana ating ipanalangin, Lord, may I be your friend. Sana'y ako'y iligtas mo rin. At huwag mo akong pabayaan mapahamak. He is a friend of sinners. Imagine, a friend of sinners. Again, dito nang galing sa akin. Matthew 11, verse 19. The Son of Man came eating and drinking. And they say, look at Him. Ano, yun daw mga kritiko ni Jesus. No? Kinakalat ang balita. Tingnan niyo yung Son of Man. Tingnan niyo si Jesus. Walang ginawa, kundi kumain, uminom. Look at him, sabi nila, a glutton and a drunkard. In other words, a person whose God is their belly. Yun ang bintang nila, mismo si Jesus. Pero ano sabi ng Panginoon? Sabi nila pala sa Panginoon, a glutton, a drunkard. But here's the word, a friend of tax collectors and sinners. Ang nagsabi mismo yung mga kaaway niya, na kaibigan siya ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Ibig sabihin, ganun kalapit si Jesus sa mga makasalanan na pinagbintangan siya na makasalanan din. And what a comfort na yung kaharap niyang apostoles, mga makasalanan, sabi ng kaaway niya, a friend of sinners, palaging kasama. Hindi mo napakaganda sa atin nun? Hindi tayo tataboy ni Jesus? Makasalanan din tayo eh. Aminado tayo dito. Pero magandang balita, kaibigan siya ng makasalanan. Ang bawat nagsisi, ang bawat magpailalim sa Kanya, sana ikaw ito ngayon, kung ikaw yung aking kinakausap, na hindi ka pa lumalapit sa Kanya, hindi ka pa sumusuko sa Kanya, ngayon na, gawin mo ito. Kaibigan, mahal sa buhay. What a comfort, a friend of sinners. But then secondly, and quickly lang, ikalawang dahilan, hindi lang siya ay it's surprising, unexpected ito na tayo'y kaibigan ni Jesus, unlikely friend, but He is also a self-sacrificing friend. Isang kaibigan na handang magsakripisyo. Saan natin nakuha yan? Verse 13. Taas tayo, 14, 15, inuna natin. Taas tayo sa 13. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Kung may kaibigan ka, ano pa nga naman yung maibibigay mo? Kasi natataas pa sa iyong buhay. No, di ba una sa lahat, bihira mangyari yan. Bihira yan na may mababasa kang balita o maririnig kang balita. Grabe yung matalik na magkaibigan na yan. No? Nung merong bumaril sa kaibigan niya, siya na yung humarang at siya yung tinamaan dahil sa kanyang kaibigan. Meron siguro, pero bihira. No, kaya nga, no greater love than this. Pero ano ba ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin? Ano ang ginawa niya? Ang sabi ng Biblia, Romans 5 verse 10, for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are reconciled, we shall be saved by His life. He died. He died. So itong kanyang mga sinasabi ng Panginoong Jesus dito, parang ito ay preview na nung mangyayari kinabukasan. Remember, Thursday, night. Gabi ito ng Huwebes. Kinabukasan, Biyernes na.
Ipapako na siya sa krus. Ay sinasabi niya mga bagay na ito. Hindi lang siya ay namatay physically, pero alam natin ang matinding pagsubok ni Jesus is the spiritual suffering of bearing the wrath of God, na bumuhos ang puot ng Diyos, na sa halip sa atin bumuhos ang puot na yon, ay doon na buhos sa nakabayubay ni Jesus. At kanyang binata, tinanggap, ininom niya, this cup, ininom ng Panginoon, the very wrath of God, para ang mga kasalanang tulad natin ay hindi na mapahama. And so sana again, kung may kinakausap sana ngayon tayo na wala pa kay Jesus, this is why He is the only Savior. Dahil siya lang ang tagapagligtas, kasi siya lang yung namatay na umako sa galit ng Diyos. Hindi natin kayang gawin to. Hindi natin kayang mag-good works, konting attend dito, konting attend doon, konting penitensya. Hindi pwede yun. Sapagkat yung puot ng Diyos ay dapat sa impyerno pagbayaran. At isa lamang ang pwedeng maka-inom ng puot na ito. He lived a perfect life. Wala siyang kasalanan. Hindi siya dapat parusahan. Pero siya'y pinarusahan para sa mga makasalanan tulad natin. But then, ano yung application nito para sa atin, mga kapatid? Bagamat natutunan natin ito, pero so what? Okay, number one, sana, may, as an application, may we be comforted by this truth or this doctrine in times of trials. Sana ma-comfort tayo. Pag may mga pagsubok, may kaibigan tayo. Di ba napakagandang alalahanin ito? Alam mo yung trial, maaaring may young mother na nahihirapan sa mga anak, maaaring may tatay trying to make ends meet sa kanyang trabaho at sweldo, maaaring a single person unsure of the future, maaaring may mga sakit o may sakit kang iniinda ngayon, maaaring may problema sa iyong relasyon sa pamilya, sa kaopisina, kapitbahay. Ano man yung ating katatayuan, ang sarap nung may kaibigan, di ba? Alam nyo, nagpa-contest yung isang British publication. Ano ba yung friend? What is a friend? Who is a friend? At nagbigay ng mga definition or description. Marami nag-submit. Ang gaganda ng mga ibinigay. Sabi nung isang nag-reply, thousands yung nag-reply eh. Sabi nung isa, a friend daw is one who multiplies joys, divides the grief, and his honesty is certain. Ang ganda, no? Isang kaibigan, ano yan? Parang arithmetic. No, merong division, merong multiplication. Minumultiply yung joy, dinidivide yung grief, binabawasan. Sabi nung isa, a friend daw, is one who understands our silence. Naunawaan pag tahimik tayo. Kaibigan mo yun. Sabi ng isa, a volume of sympathy bound in cloth. Isang maawain na nasa, of course, damit bilang tao. So, ang dami may binigay. Pero ang winning definition na ito, ito yung nanalo sa contest. A friend, sabi nung nag-submit, is the one who comes in. A friend is the one who comes in, pumapasok when the world has gone out. Yung buong mundo, iniwan ka na. Yung kaibigan, papasok. Yun ang tunay na kaibigan. No, wala na sumusuporta sa'yo. Iniwan ka na ng lahat. Pero siya, pabaliktad. Pumapasok at sinasamahan ka. You know, Jesus is this friend. Kahit iwanan tayo ng mundo, kahit tayo ay baliwanay ng mundo, He will come in. The more na ipapadama niya ang pag-ibig niya sa atin. At yan ang nangyari sa magkakapatid na Mary, Martha, Lazarus. Naalala niyo yung time na namatay si Lazarus. Tapos hindi pa dumating ang Panginoon, John 11, no, yung mga naunang kapitulo bago yung pinag-aaralan natin. And eventually, nagpunta siya. Ang sabi doon sa verse 33 ng John 11, when Jesus saw her, Mary, the brother of, or the sister of Lazarus, weeping, umiiyak, and the Jews who had come with her also weeping, He, Jesus, was deeply moved in His spirit and greatly troubled. Naantig ang kanyang damdamin. At sinabi niya, where have you laid him? Saan niyo nilibing si Lazarus? Kasi ilang araw na nakalipas. Lord, come and see. Inakay nila ang Panginoon sa libingan. And in verse 35, the shortest verse, Jesus wept. Napaiyak siya. Napaiyak siya.
And so the Jews said, see how he loved him. Ganun na lang ang pag-ibig ni Jesus dito kay Lazarus. Now the question is, sino ba si Lazarus? Sino ba si Lazarus? Verse 11 ng John 11, sabi ng Panginoong Jesus sa mga apostol, nung mabalitaan nila na may sakit si Lazarus, sabi ni Jesus, our friend. Na-notice ba niyo yun? Kaibigan na ang tawag, our friend, Lazarus, has fallen asleep, in short, namatay na. And I go to awaken him. Kaya pala, see how he loved him. Ganun na lang yung pag-ibig ni Jesus kay Lazarus. Eh ano pala ang tawag niya kay Lazarus? Paano niya tinrato si Lazarus? Friend. And so sana ma-realize natin mga kapatid, pag may mga kapighatian, may pagsubok, even kamatayan, and at times the world has left us, ang Panginoong Jesus ay naandun. Pupunta siya. And even in death, siya rin na nagsabi, I am the resurrection and the life. What a friend. What a friend. Diyan ang ating Panginoon. Ano man ang pagsubok mo ngayon, ano man ang problema mo ngayon, ano man ang maring may nakakasira o may galit sa iyo na tao, parang iniwan ka na nila, hindi ka iiwan ng Diyos. Kasama mo si Jesus. But secondly, by way of application, let's serve Him with this motive. Sana maglingkod tayo na ito yung motive natin. Ano yun? Nakaibigan niya tayo at kaibigan natin siya. Marami kasing naglilingkod out of fear. Naglilingkod sila takot. O kaya may gusto. Panginoon, gusto kong ma-promote. Panginoon, meron akong exam, gusto kong makapasa. Sige, talagang maglilingkod ako lang todo sa church. Maaga ako ngayon. Hindi ako magpapalate. Kasi meron akong hinihiling. No, so para nangyayari, yun nga, may pabor lang tayong gusto. Yung iba naman, parang takot. Baka disiplinahin ng Panginoon, baka may mangyari, baka hindi increase yung sweldo, malapit na yung bonus, baka lumit yung bonus. So, more out of fear. May takot. No, parang ang Diyos, parang si Santa Claus. No, looking at who's naughty and nice. Narinig din na ba yung kanta na yan? Ngayon, Pasko na, no, sa mga mall. Who's naughty and parang ganun ng Diyos. Para bagang police na tinitingnan. Sino bang mabait, sinong hindi. Diligan ko ng regalo sa kanilang medyas pagdating ng Pasko. No? So parang pag minsan ganun. Sana sumunod tayo, kagaya ng sabi ng Panginoon dito, if you are my friends, you will keep my commands. Dahil magkaibigan tayo. Hindi dahil may gusto ka lang sa akin. No? Okay ba sa inyo yung friend na mabait lang sa inyo kasi may gusto? No? Di ba may mga taong ganyan? No? Mabait lang, may gusto Pag nakuha na, ayaw na, hindi mo na makita. Ay, hindi tunay na kaibigan yun. Di ba? Ang Panginoong Jesus, ang siyang tunay na kaibigan, sana tayo rin maging matapat na kaibigan. No, pwede naman tayong sumunod out of duty lang. Kasi inutos Sabi din if you keep, para magang transactional. May transaction tayo. No? Di ba, iba yung dating nung sumusunod ka dahil mahal mo yung kaibigan mo. No? Para mag-asawa yan, na ito palaging naririnig natin. Si John Piper, ginamit na to many times, na Valentine's, bumili ka ng bulaklak, asawang lalaki ka, may dala kang bulaklak, ang ganda-ganda ng bulaklak, tapos sinurpresa mo yung misis mo nung pagsalubong sa'yo, galing kang opisina, pagbukas ng pinto, binigay mo bigla yung 3 red roses, tapos tuwan-tuwa siya, I love you, at salamat ginawa mo, binigay mo sa akin to. Tapos bigla mong sinabi, tungkulin ko kasi yan tungkulin ko yan, no? It's my duty. No? Ha? It's my duty. Kaya tama naman. Pero di ba mas magandang marinig na, because I love you. Because I love you. No? Hindi yung kasi, duty lang Sabi sa Bible, gano'n, mahalin ko yung asawa ko Kaya ito, meron akong bulaklak. Di ba? Ano ba yung dating nun, di ba? Iba yung ginawa dahil tungkulin, iba yung dahil mahal kita. At yan ang ating gusto dito, mga kapatid. Sana examine natin yung motives natin. Bakit tayo narito? Bakit tayo sumusunod sa Panginoon? Bakit tayo nag-aaral ng Biblia? Bakit tayo nagiging matapat? Nagsisikap maging matapat? Sana because we love Him as our friend. And finally and lastly, let us glorify Jesus and His love. Sana ito yung ating itaas sa ating mga buhay. That we marvel always at the love of Jesus,
You are my friends. Grabe yung ano doon, pag pinagtabi yung you and my, no? Yung kinontrast, pinaghambing, yung you, makasalanan yun. Tayo yun. Yung my, sinless, the most powerful being, the second person of the triune God. You are my friends. Pwede sanang hindi tayo pinansin ng Panginoon at kinaibigan. Pero from eternity past, hinirang niya tayo, minahal niya tayo, at pumunta siya rito para mamatay sa kagaya natin. Sabi nga ng ating awit, what a friend we have in Jesus. Inaawit ba niyo yun? What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Mamaya may prayer meeting tayo, 1 o'clock. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Why? Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Why? He's a friend so faithful who all our sorrows share. All our sorrows share. And so in summary, nawa mga kapatid, nakita natin, Jesus is a loving, unlikely, kung titingnan lang natin, humanly speaking, but self-sacrificing friend. Alam nyo, napag-usapan natin kanila ang gyera, at may isa pang gyera na nangyari, na matagal na ito, World War I, even earlier than the Vietnam War. Meron dalawang magkaibigan, World War I sa Europa, at sila'y sabay nag-enlist bilang sundalo, sabay sa training, lahat talaga magkasama sila, body-body sila. At nung ma-deploy na sila sa Europa, nangyari yung gera. At alam niyo naman yung gera doon sa Europe noon, ito yung may mga trenches, yung may mga hukay, pas punong-puno ng putik, tapos magkaharap sila, barilan ng barilan, and literally hundreds of thousands died. Yung horrible death na yon, na magkatapat, barilan ng barilan, maputik, kung ano-anong mga ginamit na mga weapons. At itong magkaibigan na ito ay napalaban doon. At sa gera na ito, yung isang kaibigan ay tinamaan at na-mortally wounded. Kumbaga, malabo na mag-survive. Yung kaibigan, nung makita ng tinamaan yung kaibigan niya, gusto niyang umalis doon sa kanyang tawag doon ay yung trench nga, parang foxhole. Pero kanal yun, trench. Gusto niyang umakyat at abutin, tulungan ng kaibigan niya. Bago niya magawa ito, napigil siya nung kanyang sarhento. Sabi niya, huwag na. It's too late. At saka grabe yung mga machine gun fire, sunod-sunod, hindi mo aabutin yung kaibigan mo. So, naibaba naman yung ganun. Pero dahil gera nga ito, napatalikod yung sergeant, at pagharap niyang ganun, nakatakbo na yung kaibigan. No, hindi niya na mapigil. Dahil ingay-ingay pati rin. Siyempre, bombahan ng bombahan. Nakatakbo na, abutan niya yung kanyang kaibigan, and moments later, naibalik niya yung kaibigan niya doon sa trench, doon sa kanal. Subalit, nang makita ng sarhento, patay na yung kaibigan niya. At siya rin ay may tama. And most likely, hindi na siya magsusurvive. Kaya sabi nung kanyang sarhento, out of frustration and out of sorrow and grief, sayang. No? Niligtas mo yung kaibigan mo, patay na. Ikaw ngayon, mamamatay na rin. Sayang yung ginawa mo. Kumbaga, ba't di ka nagpapigil? Just out of frustration. Pero alam niyo, ang sagot ng kaibigan na ito, in his dying breath, sinabi niya, oh yes, it was, Sergeant. It was worth it. When I got to him, nung marating niya yung kaibigan niya, the only thing he said, nakapagsalita pa the only thing he said, I knew you'd come, Jim. I knew you'd come. And because of that, it's worth it, Sarge, na ibigay ko ang buhay ko para sa kaibigan na to. At sana ma-realize natin, ang Panginoong Jesus, yung siyang dumating at nagkatawang tao at namatay para sa atin. Is it worth it? Jesus, yes, for the joy before Him, endured the cross, scorning its shame. And now He's seated at the right hand of God. Sino yung joy na yun for the joy set before Him? That joy is none other than the people He will save.
Nakita niya, natiyak na maliligtas yung mga taong kanyang ililigtas. And for that joy, nakita na tayo ng Panginoon, even on the cross. He endured the cross. Why? Because we are His friends. We are His friends. Praise Him. Praise Him. Manalangin tayo mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, what a great comfort na palagi kayo naming makakasama. Kayo po ang nangako. You will never leave us nor forsake us. At lalo pa ngayon, kami inyong mga kaibigan. Nawa, may this truth, ang katotohanan ito, ang mag-encourage sa amin, magpalakas sa amin, anuman ang mga discouragements na sa amin, maaaring personally, bilang mga mananampalataya, maaaring even as a church, may mga discouragements at times. Tulungan nyo kami na maging tapat sa inyo. Not because of anything, but because we love you. We first love because you first loved us. Ito po ang aming mga dalangin sa inyong matamis na pangalan lamang. Amen.